God! Dalawang kababayan na natin ang kinumpirma ng mga lokal na pamahalaan na nasawi sa malakas na lindol sa Surigao del Sur nitong weekend. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ito hanggang sa Davao Region at ilang lugar sa Visayas. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV1, Mindanao. Nagbagsakan ang mga panindang ito sa isang tindahan sa Barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi. Naitala ang epicenter ng lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bumagsak naman ang bubong ng gym na ito sa Sitio Tabok, Barangay Aquino, Hinatuan. Sa lakas ng lindol na naramdaman maging sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, naglabas ng tsunami warning ang FIVOLCS kasunod ng pagyanig. Agad na lumikas ang mga residenteng nakatira malapit sa tabing dagat at low-lying areas. Alas 3:23 na ng madaling araw kahapon nang inalis ang FIVOLCS ang tsunami warning at nagsibalikan na rin sa kani-kanilang bahay ang mga residente. Sa inisyal na tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Hinatuan, nasa 68 na bahay ang totally damaged at 209 naman ang partially damaged. Isa naman ang naitalang namatay na kinilalang si Kevin Paul Nombrado, 30 anyos. Ayon sa kamag-anak, nabagsakan siya ng bumigay na konkretong pader habang natutulog sa kanilang bahay sa Purok 2, Barangay San Vicente, sa Bislig City, Surigao del Sur. Ayon sa FIVOLCS, ang muling paggalaw ng lupa bandang alas 6 ng gabi kagabi ay umabot sa magnitude 6. Sa kalagitnaan nga ng pakikipag-usap ng GMA Regional TV1 Mindanao sa mga apektadong residente. Una pa, relax ha, relax. Baba lang, lingkod lang mo ma'am, lingkod lang. Ayon sa ilang residente, tila natuto na sila sa pangyayari. Naapaghapon kahadlok yun, nervous yun. Gamay lang mulihok agad lamisa, biskan wala pa'y aftershock. Ang huna-huna, aftershock na po. Dili katulog kami, oy. Kaganihan gani sir, wagid kami katulog. Lakaw dayon mi, lakaw na ron, naog na. Kasi unda lang gamit lang. Nung sinina. Hindi andam na niya daan. O karon asa man mo adto? Nganto sa tuition. Oo, sa ibang karon yung nakuyawan gani ko. Ang ibang residente nagtitiis na sa pagod dahil sa paglalakad ng ilang kilometro matapos lumikas mula sa kani-kanilang mga bahay. Ay, oo, kami sakyan na namo. Unya sa kalitso nga niya. Kapoy. Kulbaan. Pero Kaduha lang. kaduha na. Pauban. Silingan. Ang pamilyang ito, ang tricycle, ang ginawang pansamantalang masisilungan sa magdamag. Nasudwa, grabe, maorag yapon gabi. Grabe, mga habit namin ng trauma. Iniguyog sa balay. Patuloy naman ang pagdating kagabi ng mga lumilikas na residente sa mga evacuation center para magpalipas ng gabi habang hinihintay ang abiso ng MDRRMO. Oh my God! Natigil naman ang inuman ng grupong ito sa rooftop ng isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi. Nasawi ang isang buntis na kinilalang si Joy Hemarino, 30 anyos, sa Barangay La Filipina. Ayon sa tiyahin ng asawa ng biktima, nasa labas na ng kanilang bahay si Joy nang biglang bumagsak ang pader sa isang bakanteng lupa sa tapat ng kanilang bahay. Natamaan ang ulo ng biktima. Sugatan naman ang mister at 7 taong gulang na anak nila nang papalabas sila ng bahay ng lumindol. Bumigay naman ang bahay na ito na gawa sa light materials dahil sa lakas ng lindol sa Purok 12, Barangay San Miguel. Mabuti na lang at walang sugatan sa pangyayari. Sa Kapalong, Davao del Norte, dali-daling lumabas ang mga staff ng isang convenience store sa Barangay Maniki dahil sa lakas ng lindol. Nagbagsakan ang mga soft drinks at ibang paninda. Sa Barangay New Cortez sa New Coralia, Davao del Norte, humiwalay ang deck ng tulay na ito sa lupa dahil sa lakas ng lindol. Kaya ipinasara muna ng LGU ang tulay at inirekomenda ang paglalagay ng steel bridge upang pansamantalang may madaanan ang mga residente. Sa Davao City naman,
Jesus name. Nagbagsakan naman ang mga bitak ng simento sa isang condominium unit sa barangay Barrio Obrero. Kinordo naman ang Matina Crossing Overpass matapos magitaan ito ng bitak. Hinihintay pa ang assessment ng City Engineering Office kung ligtas pa ba itong gamitin. Sinuspende naman ng Davao City LGU ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan at pagpapatupad ng work from home arrangement sa trabaho ng gobyerno ngayong araw upang bigyang daan ang assessment sa mga napinsalang estruktura bunsod ng lindol. Orgil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.